Maraming salamat sa napakagandang bilang na ating napakinggan ngayong gabi. Maraming salamat, Sister Honey. Alam mo, kagabi hindi kita napasalamatan. Mangyari sabi ko, baka mapakinggan ng mga nakikinig sa kanilang tahanan. May tinatawag akong honey other than my wife. Pero sabi ng asawa ko, pasalamatan mo naman. Huwag kang mag-alala. Na-recognize maganda ang bilang na ibinibigay sa atin ng bata, Sister Honey. Maraming salamat. At mamaya, I'm sorry, kagabi pala may awit siya, hindi ko alam. I was not told, pero mamaya, atin muli siyang mapapakinggan pagkatapos ng ating talakayan. Ngayong gabi ay atin ang tunguhan ng ating paksa. Kanina naman ay halos na-review na ng ating MC, ng ating sa awards committee, ang ating paksa. Kaya ating tunguhin kaagad ang ating hindi tumakbo. Okay. Kagabi ay ating tinalakay ang tungkol sa dream house o dream home. At ito'y merong kinalaman sa langit. Ngayon ang ating paksa ay tungkol sa karanasan ng tao, karanasan na nangyayari sa bahay ng mahirap at sa bahay ng mayaman. At ito'y walang iba kundi ang tinatawag na kamatayan. Ito ay dapat nating haraping issue o paksa sapagkat ito ay hindi natin maaaring maiwasan. Kapanatagan ng kalooban sa pamilya kapag namatayan ng minamahal. At dito ay mayroong dalawang katanungan. Brother, pakiwan mo nga, hindi tumatakbo uli. Next slide, please. Okay. Alright, salamat. Mayroong dalawang uri ng kamatayan ang maaaring dumating sa bawat tahanan. Una, kamatayan ng sinumang miyembro ng pamilya. Ikalawa, kamatayan ng pagmamahal ng alinman sa mga kaanib nito. Nako, dalawang uri ng kamatayan. Kamatayang pisikal, kamatayan ng miyembro ng pamilya, at ang ikalawang kamatayan ay kung mamatay ang pag-ibig. Kamatayan ng pagmamahal ng alinman sa mga kaanib nito. At ito ang tanong ng marami. May pag-asa bang maibalik ang tamis ng pag-ibig na ating naranasan nang tayo'y nagliligawan pa o bagong kasal pa lamang? Mangyari nung nagliligawan ay talagang very sweet, parang panutsa. Alam niyo yung panutsa? Yung mani at saka yung pulot. Talagang lagi ng ano bang tawag doon? Lagi nang magkadikit, lagi nang magkalakip sa isa't isa. Okay? Nung bagong kasal nagliligawan, maaari bang maibalik yung dati na tamis ng pag-ibig? Ikalawa, maaari bang mabuhay na muli ang naghihingalo at namamatay ng pag-ibig ng isa't isa sa loob ng tahanan? Alam po ninyo mga kaibigan, merong tatlong uri ng pag-ibig sa balat ng lupang ito. Ano-ano itong tatlong uri ng pag-ibig na ito? Ang number one na uri ng pag-ibig ay yung tinatawag na romantic love. Okay? Pag-ibig na napaka-romantiko. Yan. At ito yung pag-ibig na nararamdaman natin, I love you. At dahil mahal kita, it feels good. Talagang pag ikaw ay aking nakikita, dumadagundong ang aking dibdib. Yan. Naramdaman na ito'y kumakabog-kabog at tumitibok-tibok. Masarap ang pakiramdam. At itong romantic love na ito'y talagang nakakakilig, ang sabi sa atin. Nakakakilig. At ito ay pwedeng mangyari na isa lamang ang nagmamahal. Ang malungkot nito sa romantic love, maaaring ikaw lamang ang kinikilig at nagmamahal, ang iyong iniibig hindi naman kinikilig at nagmamahal sa iyo. Alright, yun ang napakalungkot dito. Ano pa? Ito po ay hindi nagtatagal.
Kapag ka nawala na yung kabog ng dibdib, ay di wala na rin. At ito po'y hindi nagtatagal kasi ito po'y halimbawa, nakabog ang dibdib kasi maganda yung kanyang naiibig o nagugustuhan. Ay pero pag halimbawa'y tumagal na ang panahon, medyo hindi na sexy body, nagkaroon pati ng tigyawat, at hindi na siya flawless, ay nako, nawawala na yung romantic love na yan. Alright? Pag hindi na siya at kaakit-akit, ay nawawala na. Pagka wala na yung magandang pakiramdam, nawawala na rin yung romantic love na yan. Ang number 2 ay yung tinatawag na reciprocal love. Pag sinabing reciprocal, ay ang isang tao ay kanyang sinasabi na, I love you. At sasabihin naman ng kanyang pinagsabihan ng I love you too. And it feels good. Mahal mo ako, mahal kita, at napakaganda ng pakiramdam. Yan ang tinatawag na reciprocal love. Masarap ang pakiramdam. At ito rin gaya ng unay nakakakilig. Doon lamang sa una ang kinikilig ay yung isa. Dito sa pangalawang ito ay parehong nakikilig. Alright? Okay? Hindi pwedeng isa lamang ang involved. Talagang ito ay two-way. Ang ibig sabihin ay sila'y nagmamahalan. Reciprocal love. Now, ito rin, ang nakakalungkot naman dito, ay ito'y hindi rin nagtatagal. Ito'y maaaring mawala. Bakit? Halimbawa nga kasi, doon sa mga tahanan, nung dalagat binata, nagmamahalan hanggang sa nagpakasal na, pero ang nakakalungkot, dumarating ang panahong nagkakaroon ng paghihiwalay. Sa Amerika, dumarating ang punto ng sila nagkakaroon ng diborsyo. Mangyari, pagka hindi na halimbawa sexy, alright, pag halimbawa hindi na kaakit-akit, ay ayaw na. At kung ano-ano pang mga problemang dumarating, may mga pagsubok, hindi nila kayang lampasan at nawawala, tumitigil ang pagmamahal. At ito ay kung hindi na masarap ang pakiramdam, ay di nawawala na itong pag-ibig na ito. Ang ikatlong uri ng pag-ibig, letter R pa rin, tandaan ninyo, baka kayo tanungin bukas, ano ba yung una? Romantic, pagkatapos ay reciprocal, at ito namang pangatlo'y letter R pa rin, redemptive love, na sa Tagalog ay nagliligtas na pag-ibig. At ito yung uri ng pag-ibig na nagsasabing, mahal kita, at ako'y laging magmamahal sa iyo, kahit na hindi maganda ang aking pakiramdam o nararamdaman. Ito, mga kaibigan ko'y parang mahirap gawin. Oh, I'm sorry. Kinakailangang pag-ibig, ito ang kinakailangang pag-ibig ng mag-asawa sa isa't isa. Ito ang kinakailangang pag-ibig ng mga magulang sa mga anak. Alright? Isang uri ng pag-ibig na kung tawagin ay redemptive love, isang uri ng pag-ibig na mayroong pagliligtas. At ang pinagmulan po ng redemptive love na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang redemptive love na ito mula sa puso ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa atin sa 1 Juan 4:7, mangag-ibigan nga tayo sa isa't isa, ang pag-ibig, itong redemptive love na ito ay mula sa ating Panginoong Diyos. Ano ba ang likas ng tinatawag na redemptive love na ito? Mga kaibigan, ito po ang pangunahing likas ng pag-ibig na ito, nagsasakripisyo, at ito po ay nagbibigay. Okay? Gaya ng itong ating mababasa sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itong pag-ibig na ito na nagliligtas ay ipinakita ng ating Panginoong Diyos. Nagsasakripisyo, nagbibigay, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at ang ating Panginoong Hesus, ibinigay niya ang kanyang buhay. Siya'y nagsakripisyo, alang-alang sa inyo at alang-alang sa akin. Maaaring ang kahulugan nga ng buhay panahon, ibinigay ang buhay, ibinigay ang panahon, mga panukala, ibinigay ang kanyang kaisipang opinyon,
o ang buhay maaaring mga hulugan ng buong buhay mismo. At ang buong buhay ng ating Panginoong Hesus ay Kanyang ibinigay dahilan sa Kanyang nagliligtas na pag-ibig sa inyo at sa akin. Ang redemptive love na ito, hindi kagaya ng dalawang pag-ibig na nagbabago, temporaryo at natatapos. Ito po'y permanente. Permanent. Hindi ito natatapos at hindi nagbabago. Okay? Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, I love thee with an everlasting love. That is why I am coming unto thee. Iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kung kaya nga ako ay buong pagmamahal na lumalapit sa iyo. Mga kaibigan ko, ang Panginoong Diyos, alam po ninyo, mga kaibigan, ang inyong pagpunta ngayon dito sa ating pagpupulong na ito, kayo po'y hinahanap ng Diyos. Huwag nating isipin na ang tao ang naghahanap sa Diyos. Bago pa natin hinanap ang Diyos, mga kaibigan ko, ang Diyos na ang lumalapit sa atin. Iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kung kaya nga't ako'y lumalapit sa iyo na may kagandahang loob. Jeremias 31:3. Nanatili ang pag-ibig na ito kahit na anong mangyari. Kahit ang minamahal ay parang hindi na nagmamahal. Kahit ang minamahal ay may mga pagkakamali at maraming pagkukulang. Napakagandang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig na ito'y pag-ibig nga ng ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, mga kaibigan ko, we can never stop God from loving us. Hindi natin kayang pigilan ang Diyos sa pag-ibig sa atin. Siya lamang ang naghihintay na ating tugunan ang Kanyang pag-ibig. Alam po ninyo, mga kaibigan, napakahirap ng one-sided affair. Hindi maaaring magkaroon ng relasyon kung ang umiibig lamang ay isa. Tama? Kung ang Diyos ay umiibig sa atin at kung nais nating maging katipan ang Diyos, kung magkagayon ay dapat nating tugunin ang Kanyang pag-ibig. Subalit, mga kaibigan ko, binabanggit sa atin dito na ang pag-ibig na ito, kahit ang minamahal ay parang hindi na nagmamahal, ito po'y nananatili. Kahit ang minamahal ay may mga pagkakamali at maraming pagkukulang. Ang pag-ibig ng Diyos ay natiling nananawagan sa inyo sa akin, bumalik ka, halika, tatanggapin kita kung ika'y babalik sa akin. So, ganyan, nananatili ang pag-ibig na nagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Roma 5:8, napakaganda ng talata, ipinagtatagubili ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay ng dahil sa atin o ng dahil sa akin. Mga kaibigan ko, napakagandang talatang ito ng pag-ibig ng Diyos na ang sabi sa atin, mga kaibigan ko, kahit nung tayo'y mga makasalanan pa, ibig sabihin, hindi pa tayo nanunumbalik sa Diyos. Ibig sabihin ay hindi pa tayo nag-iisip na tayo magbabago. Pero kahit pa sa ating makasalanang kalagayan, ang sabi sa atin ng talata, iniibig ka at ikaw inibig ng ating Panginoong Hesus. Nung tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa inyo at dahil sa akin. Napakadakilang pag-ibig. Ang tawag diyan ay unconditional love of God. Sana, mga kapatid ko, mga kaibigan, tayo po'y ma-attract at tayo ay mapalapit na ito ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang tinatawag na redemptive love. Ito po ay nagbibigay ng panibagong pag-asa o panibagong pagkakataon sa pagkakataon sa mga minamahal. Ito po ay nasasandatahan sa anumang pagsubok na maaring dumating sa buhay. Ngayon, may Tagalog ito, ang pag-ibig na redemptive, ang pag-ibig na tumutubos ay hindi naghahanap ng marangal na libing ng isang relasyong na panis na uumasim, kundi ito, mga kaibigan ko'y naghahanap ng pagkabuhay na maguli. Hindi inililibing. Ang hinahanap ng pag-ibig na nagliligtas ay isang pagkabuhay na maguli. Okay?
At mga kaibigan ko, ano ba ang sandata ng tinatawag na redemptive love na ito? O ang napakahalagang sandata, mga kaibigan ko, ay ang tinatawag na pagpapatawad. Pagpapatawad. Mahalaga at ating tinatanggap ang pagpapatawad mula sa Diyos. At ating nararanasan ang kanyang pag-ibig. At kung gusto nating ang redemptive love na ito ang siyang maghari sa ating tahanan, mga kaibigan ko, kung papaanong tayo'y pinatatawad ng Diyos, ay dapat din naman tayong magpatawaran sa isa't isa sa loob ng ating tahanan. Kung gusto nating maging maligaya, matatag, masaya ang ating tahanan, ang pagpapatawad ay dapat nating maisakabuhayan. Pinakamabigat na gawain ng pag-ibig, pinakamalaking pamumuhunan ng pag-ibig, mga kaibigan ko, pinakamalaking pamumuhunan ng pag-ibig ay walang iba kundi ang pagpapatawad. Alam po ninyo, pagka kayo hindi marunong magpatawad, ay kayo'y ma-high blood. Maaari kayong magkaroon ng pangangasim ng sikmura at kayo magkakaroon ng ulcer. Mangyari pag lagi nakita niyo yung tao, parang gustong-gusto niyo yung tirisin. Di ba? Pag kayo walang pagkapatawad, nandun lagi ang galit. Nandoon ang pagtatanim. At alam po ninyo, napakahirap ng ganong damdamin. Nakakalungkot na isipin na maging sa loob ng tahanan na ang sabi, ayaw ko nang makita ang mukha mo. Huwag kang babalik sa ating bahay kahit na magpantay ang aking mga paa. Ayaw kung ikaw ay babalik sa ating tahanan. Napakatigas na kalooban ng tao, kabaliktaran ng pagpapatawad. Bakit ang tao ay magkamisay mahirap magpatawad samantalang ang Diyos ay nagpatawad? Bakit ang taong hingi ng tawad sa Diyos, hindi naman marunong magbigay ng pagpapatawad sa kanyang kapwa? Parang unfair. Ikaw ay tanggap ng tanggap, hindi ka naman nagbibigay. Yung ba'y makatao? No. Kaya nga, ang napakahalagang sangkap ng tinatawag na redemptive love na ito ay ang pagpapatawad. Number 2, bala sa sandatang ito ay walang iba kundi ang kapakumbabaan. Kasi napakahirap magpatawad kung ikaw ay hindi marunong magpakumbaba. Kaya nga yung iba'y talagang nagtitikisan na ayaw pag nandun, ayaw makita. Doon dadaan, dito dadaan ng isa. At ito'y nangyayari. At dahilan sa pagmamataasan ng mga miyembro ng tahanan, maski na magkakapatid, kapag nagsilaki na, ay talagang nawawala ang pagpapatawad kasi nawawala ang tinatawag na kapakumbabaan. Ang pagmamataas, anyway, mga kaibigan ko, ang pagmamataas, yan po'y hindi katangian ng Diyos. Ang pagmamataas, yan po'y katangian ni Satanas. Alright? Kaya wag ipagmalaki ng sino man kung sino pagmataas. Sapagkat kaibigan ko, kapag ang pagmamataas ay siyang nanguna sa magkakapatid, ay talagang mawawala ang pagpapatawad. Magkakaroon ng pagtitikisan, mawawala ang tinatawag na redemptive love. Magkaroon nawa kayo ng pag-iisip ni Kristo Jesus na bagaman siya'y nasaan yung Diyos, ay nagpakababa at nagmasunurin maging hanggang kamatayan. Kung ang ating Panginoong Jesus, anak ng Diyos, siya ay Diyos at siya'y nagkatawang tao sapagkat ibinaba niya ang kanyang sarili. At ang kanyang layunin dito ay upang kanyang maipakita ang kanyang nagliligtas na pag-ibig. Kung kaya nga mga kaibigan ko, may pag-asa, merong malaking pag-asa na muling maibalik ang dating tamis ng ating pag-ibig para sa mag-asawa at ng mga anak naman at ng mga magulang. Merong malaking pag-asa na mabuhay pang maguli ang naghihingalo o namatay ng pag-ibig sa ating tahanan. I went shopping for a happy ending. I cannot find one, so I bought a new beginning. Tanong, kung ang katawang ito na namamatay,
ay mamatay na. Ano ba ito? Kung ang katawang ito na ang mamamatay. Siguro ito'y, kung ang katawang ito'y mamatay, may pag-asa pa bang ito'y muling mabuhay? Right? Yun ang tanong. Mangyari kanina ang tanong natin ay, kung ang pag-ibig ay mamatay, meron pa bang pag-asa ito'y mabubuhay? May pag-asa. Ngayon, kung ito namang ating katawang ito ang mamatay, itong ating lupang kataway mamatay, meron pa bang pag-asa na ito'y muling mabuhay? Alam niyo mga kaibigan ko, labis ang kalungkutan ang ating naranasan kapag tayo ay namamatayan. Parang wala ng pag-asa. Saan mang dako ang mga tao ay nagtatanong, ano ang nangyayari sa tao kapag siya'y namamatay? Huwag niyong sasabihin, di nililibing. Okay, alam natin yon. Pero ano ang nasa kabila ng kamatayan? Saan siya pumupunta? May pag-asa ba sa likod ng libingan? Maaari ba nating kausapin ang ating mga mahal sa buhay na namatay na? Magagandang tanong. Tingnan po natin kung ano ang sinasabi talaga ng Biblia. Mangyari, baka kayo'y magulat ngayong gabi, yung sagot ninyo sa mga tanong na ito, kakaiba. Kakaiba. Kaysa sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Ngayong gabi, tutuklasin natin ang mga katotohanan tungkol sa buhay at sa kalagayan ng mga patay. Bakit? Bakit ang tao'y nakakaranas in the first place? Bakit ang tao'y nakakaranas ng kamatayan? Sa halamanan ng Eden, nagpasimula ang lahat sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. Kung inyong babalikan sa banal na kasulatan, sa inyong mga bahay, tingnan ninyo doon sa Genesis Kapitulo 3. Doon, Genesis 3, tinukso ng ahas na walang iba kundi si Satanas, ang ating magulang na si Eva. Na ang sabi, huwag kang kakain. Ang sabi yung kasi, tunay bang ipinagbabawal sa inyo ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bunga ng punong kahoy dito sa halamanan? At sumagot ng babae, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy na ito, sapagkat sa oras na kayo'y kumain nito, kayo ay mamamatay. Mga kaibigan ko, ang sabi ng ahas naman, Eva, Adan, parang sinabi niya, huwag kang maniwala sa Diyos. Pag kumain ka niyan, tunay na hindi kayo mamamatay. Ang katotohanan pa nga, kapag kayo'y kumain ng bunga ng punong kahoy na yun, ang kala ng iba'y mansanas, ang talagang pangalan nun ay bungang kahoy ng pagkakilala o punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at ng masama. And let me correct, meron ditong iba o merong mga naniniwala na ang ipinagkasala raw ni Eva at ni Adan ay yung sila'y nagtalik, yung pagtatalik ng mag-asawa. Merong iba na gano'n ang paniwala kasi ang sabi nila, ay mabuti nga na nagkasala si Eva at si Adan dahil kung hindi nagkasala si Eva at si Adan, ay didisin sana'y hindi dumami ang tao. Mali po iyon. Hindi ang pagtatalik ang naging pagkakasala ni Eva at ni Adan. Ang totoo pa nga ang pagtatalik sa pag-aasawa ay kaloob ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagkasal sa mag-asawa at kanyang binasbasat at ang sabi, kayo'y magpalaanakin, kayo'y magpakarami. Tama nga po, magpalaanak at magpakarami, pero nakakalimutan ng iba yung huling bahagi ng kasulatan, at inyong susupilin. Yun ang nakakalimutan na nakauot ng talatang yon. Ang kinukauot lang nila, kayo'y magpalaanakin, kayo'y magpakarami, kalatan yung buong lupa, subalit yung po'y may karugtong, susupilin ninyo. Ang inyong mga anak ay inyong susupilin. Nang ibig sabihin doon, bilang mga magulang, responsableng mga ama't ina ng tahanan, ang pagsupil ay pagkakalooban mo ng pagkain ng iyong mga anak. Pagkakalooban mo ng sapat na tirahan ng iyong mga anak. At pagkakalooban mo ng sapat na edukasyon at pagdisiplina ang iyong mga anak. Kung ito ngay marami at di mo sinusupil, abay, hindi ito ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Now, natukso si Eva.
Sa halip na ang pakinggan ay ang Panginoon, ang kanyang sinunod ay walang iba kundi ang kaaway ng Panginoon na walang iba kundi si Satanas. At nangyari, siyempre ang sabi ng Panginoong Diyos, pag kayo kumain, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Doon na nga pumasok mga kaibigan ko ang kamatayan sa ating sanglibutan. Kamatayan ang naging resulta ng kanilang pagsuway sa utos ng Diyos. Roma 5:12, ano ang naging epekto ng kasalanang yon ni Eva at ni Adan? Sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi si Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. At sa pamamagitan ng kasalanan ay pumasok naman ang tinatawag na kamatayan. Roma 6:23, akin ang nabanggit, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dito naman ang mabuting balita, ngunit ang kaloob o regalo ng Diyos ay walang hanggang buhay. Kung ang tao ay mamatay, saan siya pumupunta? Kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala. Tingnan natin ang sinabi ng banal na kasulatan. Gayon siyang bumababa sa Siol o libingan ay hindi na aahon, siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Hindi siya babangon, kundi sa ikalawang pagkabuhay na maguli na sinasabi ng banal na kasulatan. Job 14:14, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakipagbaka, maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Alam po niyo, tinuturo sa lumang tipan sa Biblia na ang sabi dito, kung ang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? At ang sabi dito, lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Meron silang pag-asa. Meron silang pag-asa na darating ang tinatawag na hanggang dumating ang pagbabago. At mamaya, ating malalaman kung ano yung binamagit na ito na pagbabago. Ano ang nangyayari pag ang tao ay namatay? Ang sabi dito ay ganito, Job, ang alabok. Okay, Job 14:14. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Kung inyo pong papansinin, ang binanggit dito ay dalawa, alabok at pagkatapos ay yung diwa. Ang alabok babalik sa alabok at ang diwa ay babalik sa Diyos. Atin pong tingnan nga, bakit ganon? Alabok at diwa. Paano ba ang pagkalikha sa tao? At kung ito'y ating maunawaan, lubos po nating maunawaan kung ano ang kamatayan at kung ano ang nangyayari pag ang tao ay namatay. Genesis 2:7, ito pong talatang ito ay tungkol sa paglalang ng Diyos sa tao. At ang sabi, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang butas ng ilong, ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Dalawang bagay po ang ating makikita dito mga kaibigan ko. Ang alabok, okay, at pagkatapos ay hininga ng buhay. The breath of life sa English. At ito po ang sangkap ng tao. Pagkatapos na siya ay anyuan mula sa alabok, hiningahan ng kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kayo po at ako ang kaluluwa. Kayo mismo ang kaluluwa. Kaluluwang, kaluluwang may buhay, sang-ayon po sa Biblia. Now, narito po ang formula, si Adan. Hinanyuan ng Panginoon, lupa plus hininga ng buhay equals kaluluwang may buhay. 1 + 1 = 2. No, dito,
lupa plus hininga ng buhay equals kaluluwang may buhay. Ngayon, ano naman ang nangyari kapag ka namamatay? Ang nangyayari sa kamatayan, baliktad. Ganito po yun ang formula. Lupa, alright, mawawalan ang katawan ng hininga ng buhay. Anong nangyayari? Patay na katawan o kaluluwang patay. Okay? Bangkay. Ang kamatayan ay parang katulad nga ng ilawang inalis mo, katulad ng ilaw na ito. Pag inalis mo ang ito, may ilaw. Pag inalis mo ang saksak, patay ang ilaw. Pag nawala na yung tinatawag na hininga ng buhay, ay walang buhay. Alright? Kung ang taong patay ay bumabalik sa lupa at ang kanyang hiningay bumabalik sa Diyos, kung ang taong patay ay bumabalik sa lupa at ang kanyang hininga naman ay bumabalik sa Diyos, ano? Tanong, ay sino itong nagmumulto? Yan. Sino itong bumabalik sa ating bahay kapag kaapatan o di kaya ay siyaman? Alam ko yung mga apatan na yan at mga siyaman, usong-uso rin yan sa Batangas. Okay? Ang sino yung bumabalik sa bahay sa ikalima, ikaapat o ikasyam na araw pagkatapos ng libing? Mga kaibigan ko, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa aklat ng pahayag, huling aklat ng Biblia, ito ang ating mababasa. Sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. Sila ay mga espiritu ng demonyo na gumagawa ng milagro upang ang tao ay patuloy na makadaya ng kanyang lilo. Sila ay mga espiritu ng demonyo na nais na alipinin ang tao sa mga irihiya at mga nakakasilong na mga paniwala ng tao na hindi batay sa banal na kasulatan. Nais niya na ang tao'y sakbibi ng takot at sa kasinungalingan. Okay? Kaya ito po ay espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. Patay na ang tatay ko. Eh, aking ang iniisip-isip, isang gabi pag itinagpakita sa akin, alam kong hindi siya ang aking tatay. Kahit pa siya'y kahugis, kamukha, kaboses ng aking tatay, alam kong hindi siya ang aking tatay. Sapagkat sinasabi ng Biblia, ito'y espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga milagro at ng mga tanda. Amen? Ngayon, sang-ayon ba ang Diyos na makipag-usap tayo sa mga espiritu ng mga patay at ito ngay alam nating espiritu ng mga demonyo? Tingnan po natin. Deuteronomio 18:12, narito ang sagot. Huwag makakasumpong sa inyo ng sinumang nagpaparaan ng apoy ng kanyang anak lalaki o babae o nanghuhula o nagmamasid o ng pamahiin o mga inkantador manggagaway o mga mahiko o mga sumasangguni sa mga patay, sapagkat sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Natatandaan ba ninyo ang ating pag-aaral tungkol sa langit? Sino ang papasok sa langit? Ang sabi doon, anumang karumal-dumal ay hindi papasok sa kaharian ng langit. Kaya if we practice, kapag tayo ay nagsasagawa ng mga bagay na karumal-dumal sa Panginoon, hindi tayo papasok sa kaharian ng langit. Much more, kapag tayo ay naglalagay sa ating katawan ng mga bagay na karumal-dumal, tayo po'y hindi papasok sa kaharian ng langit. Anumang bagay na marumi at karumal-dumal, hindi tatanggapin sa kaharian ng langit. Now, ano ang paliwanag ng Biblia tungkol sa kamatayan? Ang kamatayan, yung pong salitang soul, yung kaluluwa, na ito'y lagi nang binabanggit minsan, o binabanggit madalas na parang kaagapay ng salitang kamatayan, ay ang salitang kaluluwa ay binabanggit ng 1,600 beses, subalit ang paggamit po ng salitang kaluluwa sa Biblia, kailanman ay hindi nangangahulugan na ang kaluluwa ay walang kamatayan.
Hindi tinuturo ng Biblia ang salitang kaluluwa na ito'y walang kamatayan. Sapagkat sa Biblia, mga kaibigan ko, iisa lamang ang walang kamatayan. Ang walang kamatayan ay tanging ang Panginoong Diyos. Ngayon, kung ang kaluluwa ay hindi namamatay, ano ang turo ng Biblia tungkol sa kamatayan? Tinuturo po ng Biblia na ang kamatayan ay isang uri lamang ng pagtulog. Tinuturo ito ng 53 beses sa banal na kasulatan. Ang halimbawa ay nung mamatay si Lazaro. Nang mamatay si Lazaro, ang wika ni Jesus sa kanyang mga alagad, si Lazaro ay natutulog lamang at ako'y paruroon at akin siyang gigisingin. Hindi alam ng mga alagad. Sabi ng mga alagad, pali natutulog lamang, di gigisingin kung tulog. At doon sa kanilang malaong paglalakad, sinabi ng Panginoong Hesus, si Lazaro ay patay na. At nang sila ngay dumating, ang sabi ni Maria kay Jesus, Panginoon, kung narito ka lamang, hindi sana namatay ang aking kapatid. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. At ang sabi sa atin, at nang masabi niya, sila ngay nagpunta doon sa libingan, at pagkatapos ay ang sinabi ng ating Panginoon Jesus, Lazaro, tinawagan niya si Lazaro, at nang masabi niya, matawag niya si Lazaro, sumigaw siya ng malakas tinig, Lazaro, Lazaro, lumabas ka. Sinabi, siya na patay ay lumabas, na natatalian ng mga kamay at mga panga at ang mga paa ng kayong ng paglilibing. Pagtawag ni Jesus, gumising si Lazaro, bumangon muli sa libingan na parang galing lamang sa isang mahimbing na pagkatulog. Anong uri ng pagkatulog ang kamatayan? Katulad ng tulog, walang naalaala ang patay. Meron namang natulog sa atin parang gising, di ba? Parang nakakaramdam tayo. Pero ang tulog na kamatayan, walang nararamdaman at walang nalalaman. Ang sabi sa atin, mga awit sa A5, sapagkat ang kamatayan ay walang alaala sa iyo, sa Siyol ay sinong magpapasalamat sa iyo. Ang mga patay ay walang nalalamang anumang bagay. Tingnan po natin ito. Ecclesiastes 9:5, ano ang sinasabi ng mangangaral tungkol sa kalagayan ng taong namatay? Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Tayo yun. Nalalaman nating tayo mamamatay. Ngunit, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Alam niyo yung sinasabi natin na, naku, malulungkot naman ang inyong tatay na nasa sa langit. No. Kung patay na ang tatay ko, wala na siyang alam tungkol sa akin. Hindi lamang yon. Patay na ang tatay ko, wala na siyang nararamdaman tungkol sa akin. Walang alam, walang nalalaman. Ganyan ang taong namatay. Kaya nga ang sabi na mayapa na wala nang alam. Alright? At mali rin mga kaibigan ko, na yung taong namatay, sabi natin, nasa langit, sasabihin ay, abay, kung ang inyong amay nandun sa langit at nagmamasid sa inyo, akala ninyo masisiyan siya doon sa langit? Akala niyo yung mga taong patay nasa langit kung nakakaalam pa at makitang tayo naghihirap dito sa lupa? Do you think heaven will be heaven for them? Sa akala ba rin niyo masisiyan silang makitang sa langit tayo dito naghihirap? Hindi. Tama? Paano ang langit ay magiging langit kung nakikita nilang naghihirap tayo dito sa lupa? Anong ibig sabihin nito? Ang taong namatay, walang alaala, walang naramdaman, walang nalalaman. Okay? No, nothing at all. Alright? Ano ang mangyayari? Mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Subalit, ang pagtulog ng kamatayan ay pansamantala lamang. Hindi tutulog ang mga patay magpakailanman sapagkat mayroong magandang pangako ng pagkabuhay na maguli. Kung paanong si Jesus ay nabuhay na maguli, ang lahat ng sasampalataya sa Kanya, mamatay man siya
ay mabubuhay ding maguli. Noong kanyang buhayin si Lazaro, ganito ang sinabi ng ating Panginoon Hesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamatay, gayon man ay mabubuhay siya." Tanong, kung ang patay na mabait ay merong kaluluwang patuloy na nabubuhay at siya'y nagpunta doon sa langit kasi mabait, ano po? Bagaman sinabi natin hindi ito maaaring mangyari, sapagat kung nasa langit at makita niyang tayo nalulungkot, tayo dito'y naghihirap, hindi siya magiging masaya doon sa langit. Ngayon, isa pa, hindi maaaring mangyari yon. Number 2, kung halimbawa talagang sinapunta doon sa langit, okay? At siya nandun sa langit at ligtas, sinabi sa atin dito na pag dumating ang Panginoong Hesus, bubuhayin niyang maguli ang mga patay kay Kristo. Ay meron ng nasa langit, may bubuhayin pa. Di magkakadalwa. Papaanong mangyayari ito? Anong ibig sabihin ito? Yung ating pinaniniwalaan na gano'n nangyari, hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Ang tao pag namatay, ang katawang ito'y babalik sa alabok. From ashes to ashes, dust to dust. Alabok ka nagmula, alabok ka muling babalik. Yung hininga, alright, na inihinga sa butas ng ilong, babalik doon sa nagpahiram ng hininga. Hiram sa Diyos ang iyong buhay. Babalik yan. At yung hininga na yan, na ang translation ng Biblia ay kaluluwa, yan po'y walang alam, yan po'y walang buhay, yan po'y walang nararamdaman, at walang anumang alam sa ilalim ng araw na ito. Okay? Ngayon, kung meron mga halimbawang mga nagpaparamdam, atin ang nalaman, yan po'y mga espiritu ng demonyo na gumagawa ng mga tanda at ng mga milagro upang patuloy kayo at akong dayain sa kasinungalingan. Now, kailan mangyayari ang pagkabuhay na maguli? Alright? Mangyayari ang pagkabuhay na maguli pagparito ng ating Panginoong Hesus. Sa isang sandali, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakaka sapagkat tutunog ang pakaka at ang mga patay ay mga bubuhay na walang kasiraan at tayo ay babaguhin. Ito ang sinasabi kanina ni Job, maghihintay ako ng araw ng pagbabago. Pagbabago sa pagkabuhay na maguli, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Mga iniibig, kayo ba'y merong mahal sa buhay na pinahihirapan ng karamdaman? Kayo ba'y merong mga kamag-anak na pinahihirapan ng kanilang mga kapintasan at kapansanan? Kayo ba'y merong dinadalang sakit na halos ay walang lunas? Alam po ninyo, alam ko pong sino man sa inyo maaring biktima ng ganitong kalagayan sa buhay. Dito sa lupang ay walang lunas. Subalit, ang napapanahong pag-asa para sa iyo at para sa iyong pamilya, ang ating pag-asay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bagaman tayo'y mamamatay, tayo kanyang muling bubuhayin, at ang ating katawang ito na merong karamdaman at kapintasan at kapansanan, ang sabi, babaguhin. Itong ating ngiping pustiso, wala na yan. Lalagyan niya ng bago. Itong ating mata na malabo, wala na yan. Paliliwanagin niya ang ating mga paningin. Amen? Kaya nga binabanggit ng Biblia na ang ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus ang mapalad na pag-asa. Ano pa? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. May kaaliwan, may pag-asa ang pamilya sa kabila ng kamatayan ng isang mahal sa buhay. Kailan? Sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. May pag-asa. Napapanahong pag-asa. Ito po isang katiyakan sa Diyos mula sa ating Panginoong Diyos kung paanong si Jesus ay nabuhay na maguli. Ang lahat ng sa Kanya'y sumampalataya at sumunod, naghintay at naghanda sa Kanyang pagbabalik. Kung magkagayon ang ganitong mga tao,
ay bubuhaying maguli ng ating Panginoong Hesus. Ito ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos. Apokalipsis 1:18, ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Ang kamatayan ay hindi magiging goodbye forever, kundi ang kamatayan ay magiging good night until we meet again. Good night, hindi goodbye. Good night, not even goodbye. Good night lang. See you until the morning or see you in the morning. Pag-asa sa kabila ng libingan, may pagkabuhay na maguli na sinasabi ang banal na kasulatan. Mga kaibigan ko, mayroong sinasabing unang pagkabuhay na maguli at ito'y patungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Kaya nga, ang ikalawang pagkabuhay ay at ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Okay? Ang ikalawang pagkabuhay ay tungo sa paghatol. Now, tiyak ang pag-asa ng muling pagkabuhay pagdating ni Jesus. Ang tanong ay, mga kaibigan ko, ang nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli upang tanggapin nila ang buhay. Ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli upang sila'y hatulan at tanggapin ang parusa ng Diyos, ang hatol ng Diyos. Mga kaibigan ko, ang unang pagkabuhay o ang ikalawang pagkabuhay, ang sagot ay nasasalig sa inyo ngayong gabi. Anong uri ng relasyon mayroon tayo sa ating Panginoong Hesus? Mga kaibigan ko, ngayon po'y ating nalaman ng katotohanan tungkol sa buhay at kamatayan ng tao. Merong unang pagkabuhay na maguli at ikalawang pagkabuhay na maguli. Ang nagsigawa ng mabuti, pagkabuhay na maguli sa buhay. Ang ibig sabihin ng nagsigawa ng mabuti, sila'y nakinig sa pangangaral at sa salita ng Diyos at kanilang sinunod ang salita ng Diyos. Subalit ang sabi silang mga nagsigawa ng masama, sila'y nakinig at hindi nila sinunod ang aral ng Diyos. Kabaliktaran ang kanilang ginawa. Ang sabi sila'y bubuhaying maguli, subalit sila'y hindi para sa buhay, sila'y para sa paghatol. Kaibigan ko, saan kakayang pagkabuhay na maguli makakasama kung ipagkaloob ng Diyos na tayo'y mamahinga at mamatay at matulog? Sa pagkabuhay na maguli sa buhay o sa pagkabuhay na maguli sa paghatol? Kayo ang pipili. Kayo ang magdidesisyon. Habang ang ating mga awit ay umaawit ngayong gabi, tinatawagan ko muli si Hani. Please contemplate and pray. Mag-isip-isip po kayo at manalangin. Anong pagkabuhay na maguli ang inyong kabibilangan? Ito po ay hindi minamana. Ito po ay hindi saswertihan. Kung saang pagkabuhay na maguli ang bawat isa makakabilang, kinakailangang pagpasihan mo ngayong gabi.